Isang bilyonaryo na kulong. Tanging ang yaya lang ang nagkaroon ng lakas ng loob na iligtas ang anak niya, ang pagbagsak ng imperyo. Ang lagitik ng posas na sumara sa pulsuhan ni Alonzo ay mas malakas pa kaysa anumang sigaw. Klang. Ang tuyo at tiyak na tunog na iyon ay umalingaw-ngaw sa marmol na lobby ng mansyon sa Forbes Park na nagpalamig sa dugo ng lahat ng naroroon. Nagkakamali kayo. Bitawan niyo ako. Sigaw ni Alonzo habang pumipiglas sa dalawang pulis na humahawak sa kanya ng buong lakas. Ang kanyang mamahaling suit na galing Italia na kanina lang ay walang kunot ay gusot na ngayon at nakabitin na nagpapapangit sa kanyang tindig bilang isang makapangyarihang tao. Sa gitna ng sala, sa ilalim ng malaking kristal na chandelier na tila humahatol sa eksena gamit ang malamig na liwanag nito ay si Marita. Hindi mapigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Suot pa rin niya ang kanyang dilaw na guwantes na goma, ang ginagamit niya sa paglilinis ng dumi na ayaw hawakan ng mga mayayaman. Ngunit ngayon, may hawak ang mga guwantes na iyon na mas mahalaga kaysa sa porcelain ng China. Hawak niya si Leo, ang 6 na buwang gulang na anak ni Alonzo. Ang sanggol, dahil sa naramdaman ang electrical tension sa hangin, ay nagsimulang umiyak isang matinis at desperadong iyak na humalo sa mga protesta ng kanyang ama. Sir Alonzo, sigaw ni Marita, habang humakbang pasulong na halos lumabas na ang puso sa kanyang asul na uniforme. Gusto niyang tumakbo patungo sa kanya, ngunit ang instinct na protektahan ang bata ang nagpako sa kanya sa sahig. Marita? Tumingin si Alonzo, hinahanap ang mata ng nag-iisang tao sa bahay na iyon na pinagkakatiwalaan niya. Huwag mong hahayaang kunin nila siya. Huwag mong hahayaang hawakan nila ang anak ko. Sa sandaling iyon, lumitaw ang figura ni Isabel sa tuktok ng hagdanan. Mukha siyang perpekto, nakakakilabot na perpekto para sa ganoong kagulong sitwasyon. May hawak siyang panyong sutla sa kanyang mga mata, nagkukunwaring nagpupunas ng luhang wala naman. Oh, Alonzo, mahal ko, paano mo nagawa ito sa amin? Humikbi si Isabel sa isang basag na boses na perpektong naiensayo. Money laundering, pandaraya. Sinabi na sa akin ng pulis, sinira mo ang puso ko. Tumigil si Alonzo sa pagpupumiglas sandali. Tiningnan ang kanyang kasintahan ng may halong takot at pagkaunawa. Walang pagkagulat sa mga mata ni Isabel, tanging malamig na pagkalkula na nagkukunwaring sakit. Alam mong kasinungalingan yan, Isabel. Sigaw niya habang sinimulan siyang kaladkarin ng mga pulis patungo sa pangunahing pinto. Tawagan mo ang abogado, sabihin mo ang totoo. Bumaba si Isabel ng isang baitang at, sa isang iglap, habang nakatingin ang mga pulis sa pinto, bumagsak ang kanyang maskara ng kalungkutan. Tiningnan niya si Alonzo at isang bahagyang ngiti, halos hindi mapansin, ang kumurbada sa kanyang mapulang labi. Ito ay isang tahimik na hatol ng kamatayan. Naintindihan ni Alonzo ang lahat sa sandaling iyon. Hindi ito pagkakamali, ito ay isang patibong. Itinulak ng mga pulis si Alonzo palabas. Ang liwanag ng asul at pulang sirena ay bumaha sa loob ng mansyon, na ginagawang isang bulgar na crime scene ang karangyaan. Marita. Ang sigaw ni Alonzo ay parang galing sa lalamunan, desperado. Ang sigaw ng isang ama na alam niyang malapit na siyang pumasok sa impyerno. Protektahan mo si Leo. Huwag mong hahayaang lumapit siya rito. Nagtitiwala ako sa iyo. Tumakbo si Marita patungo sa pinto, ngunit huminto siya sa doorway. Nakita niya kung paano nila isinakay ang kanyang amo, ang pinakamabait na lalaking nakilala niya, sa likod ng patrol car, na tila isang hayop. Ang sasakyan ng pulis ay umalis ng mabilis, dala ang buhay, reputasyon at kalayaan ni Alonzo. Nanatili si Marita doon sa bukas na pinto habang sinasalubong ng malamig na hangin ng gabi ang kanyang mukha at umiiyak ang sanggol sa kanyang dibdib. Naramdaman niyang maliit, walang halaga, isang simpleng katulong na may guwantes na goma sa gitna ng trahedya ng mga bilyonaryo. Ngunit nang tiningnan niya si Leo, tumigil ang kanyang luha ng takot. Hinigpitan niya ang yakap sa bata. "Shh, anak ko," bulong niya kahit nanginginig ang boses. "Nandito ako. Hindi ka bibitawan ni Marita." Sa likod niya, ang tunog ng takong na tumatama sa marmol ay pumutol sa sandali. Mabagal, may ritmo, at may autoridad na mga hakbang. Naramdaman ni Marita ang lamig na dumaloy sa kanyang likod. Unti-unti siyang lumingon. Naroon si Isabel, nakatayo sa gitna ng walang laman na lobby. Hindi na siya umiiyak,
na wala na ang panyong sutla. Ang kanyang tindig ay hindi na ang isang nalulungkot na biktima, kundi ang ganap na may-ari ng lugar. Tiningnan ni Isabel ang kanyang perpektong manicured na mga kuko at pagkatapos, nang may mabagal at mapanuksong kilos, tiningnan niya si Marita. Ang kanyang mga mata ay walang kislap, madilim at walang laman. Isara mo ang pinto, katulong, sabi ni Isabel ng tuyo at matalim. Pinapapasok mo ang mga insekto. Ang klik ng pinto ng sumara ay mas nakakatakot kaysa sa tunog ng posas. Si Marita ay nakakulong na ngayon sa kulungan ng leon. Ang sumunod na katahimikan ay mabigat, nakakabigla. Naglakad si Isabel patungo sa gitnang mesa, kung saan nakalagay ang isang antik na florera at nagsimulang tingnan ang mga papel na iniwan niya roon na tila ang pag-aresto sa kanyang kasintahan ay isang simpleng administratibong gawain. Ma'am Isabel? Tanong ni Marita, na halos hindi marinig ang boses, habang inuugoy si Leo upang patahanin ang iyak. Ano? Anong gagawin natin? Kailangan nating tawagan si Abogado Santos. Siya ang abogado ni Sir Alonzo. Alam niya kung ano. Wala kang tatawagan. Putol ni Isabel sa kanya nang hindi man lang siya tiningnan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng numero. Security. Gusto kong nasa labas ng property ang lahat ng staff sa loob ng 10 minuto. Oo, lahat. Kusinero, hardinero, tagalinis. Palayasin sila. At palitan ang mga access code. Ngayon na, ibinaba niya ang tawag at sa wakas ay humarap kay Marita. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa ng may ganap na paghamak, huminto ng may pagkasuklam sa dilaw na guwantes na goma na suot pa rin ni Marita. Nandito ka pa? Tanong ni Isabel habang itinaas ang isang kilay. Hindi mo ba narinig? Sabi ko, lahat ng staff. Sibak ka na. Nayanig ang mundo ni Marita, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa bata na hawak niya. Pero ma'am, ang sanggol, nauutal, nasabi ni Marita habang umatras. Sabi ni Sir Alonzo, ako ang mag-aalaga kay Leo. Wala nang iba ang bata. Kayo ang kasintahan niya, pero hindi niyo siya inalagaan kailanman. Bumungisngis si Isabel nang malamig, isang tuyong tunog na walang anumang saya. Lumapit siya kay Marita, pumapasok sa kanyang personal na espasyo. Ang mamahaling pabango ni Isabel ay napakatapang kaya nakakahilo. Sa tingin mo ba sasayangin ko ang oras ko sa pagpapalit ng diaper at pakikinig sa iyak ng bastardong yan? Humuni si Isabel habang tinitingnan ang mukha ng sanggol nang may parehong ekspresyon na titingin sa isang basurahan. Wala na si Alonzo para protektahan tayo. Ang kanyang mga account ay frozen na bukas ng umaga. Ang lahat ng ito, nag-gesture siya sa mansyon, ay ngayon isang legal na battlefield at hindi ako magdadala ng pabigat. Anak niyo siya, bulong ni Marita. Natatakot sa kalupitan ng babae. Hindi ko siya anak, siya ang anak ni Alonzo at ng babaeng iyon na namatay. Sinabi ni Isabel nang may lason. Makinig ka sa akin, hamak na babae. May dalawang option ka. Option A, iiwan mo ang bata sa kanyang kuna. Kukunin mo ang marumi mong gamit at aalis ka. Sa loob ng 1 oras, tatawag ako sa DSWD, Department of Social Welfare and Development, at hahayaan kong ang estado ang bahala sa kanya. Siguradong mapupunta siya sa isang masikip na ampunan ng gobyerno. Huminto ang puso ni Marita. Alam niya kung ano ang nangyayari sa mga ampunan ng sistema. Si Leo, napakaliit, sanay sa pag-ibig at init, ay hindi emotionally mabubuhay. Magiging isa lang siyang numero. At ang option B? Tanong ni Marita. Nararamdaman ang hindi kilalang lakas na ipinanganak sa loob niya, isang init na umaakyat mula sa kanyang tiyan patungo sa kanyang dibdib. Ngumiti si Isabel, isang baluktot ng ngiti. Option B, kunin mo siya. Kunin mo siya ngayon din at mawala ka sa paningin ko. Wala akong pakialam kung saan ka pupunta. Wala akong pakialam kung paano mo siya pakakainin. Para sa akin, ang batang iyon ay tumigil na umiral sa sandaling lumabas siya sa pintong iyon. Kung kukunin mo siya, makakatipid ako sa proseso ng pagtawag sa mga autoridad. Ngunit binabalaan kita. Hindi ako magbibigay sa iyo ng isang kusing, walang separation pay, walang sahod na hindi nababayaran, wala. Tiningnan ni Marita si Isabel sa mata. Nakita niya ang purong kasamaan, ang labis na kasakiman ng isang babae na nagbenta ng kanyang kasintahan para sa pera at ngayon ay itinatapon ang isang sanggol na tila isang depektibong bagay. Pagkatapos ay tiningnan niya si Leo.
Tumigil sa pagiyak ang sanggol at tiningnan siya ng malaki, madilim na mga mata. Hawak ng kanyang maliit na kamay ang isa sa mga daliri sa guwantes na goma ni Marita. Ang desisyon ay tumagal ng wala pang 1 segundo. Kukunin ko siya, sabi ni Marita nang may katatagan. Hindi na nanginginig ang kanyang boses. Perpekto. Bumalik si Isabel sa kanyang telepono, nawawala ng interes. May 10 minuto ka. Huwag mong isiping magtatangkang magnakaw ng anuman na may halaga o ipapadala kita sa kulungan kasama ang minamahal mong amo. Tumakbo si Marita patungo sa kwarto ng sanggol. Wala siyang oras upang isipin ang hinaharap na wala siyang pera, gatas o sapat na diaper. Alam lang niya na kailangan niyang ilabas si Leo sa bahay na iyon. Pumasok siya sa marangyang kwarto na pinalamutian ng mga ulap na pininturahan ng kamay at mga imported na laruan. Kinuha niya ang isang lumang travel bag na ginagamit niya para sa kanyang mga gamit. Nagmamadali siyang inilagay ang lahat ng kasya, mga lata ng gatas pulbos, isang bukas na pakete ng diaper, ilang maiinit na kumot. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga kamay, ginagabayan ng adrenaline. Sa huli, may nakita siyang bagay sa dresser. Ito ay isang luma at medyo gasgas na teddy bear, ibang-iba sa mamahaling mga laruan sa paligid. Ibinigay ito ni Alonzo kay Leo, ilang araw na ang nakalipas, iginigiit na ito ay espesyal. Naramdaman ni Marita ang isang kutob, kinuha niya ang oso, at inilagay sa ilalim ng bag. Umalis na tayo, anak ko, bulong niya kay Leo. Binalutan siya ng makapal na kumot upang protektahan siya mula sa lamig ng kalye. Hindi na ito ang bahay mo. Bumaba siya sa hagdan nang tumatakbo. Ang lobby ay walang tao. Si Isabel ay nagretiro na sa kanyang silid, malamang upang hanapin ang safe. Binuksan ni Marita ang mabigat na pangunahing pinto. Marahas siyang sinampal ng hangin ng gabi. Sa labas, walang mga chauffeur o security. Tanging ang dilim ng kalye at ang kalawakan ng isang lungsod na para sa isang mahirap na babae na may sanggol sa kanyang mga bisig ay parang isang concrete jungle. Naglakad siya patungo sa labasan ng property. Ang kanyang sapatos na pangtrabaho ay umalingaw-ngaw sa aspalto. Nang tawiran niya ang malaking bakod na bakal, tumingin siya sa likod sa huling pagkakataon. Ang mansyon ay kumikinang sa malayo, kahanga-hanga at malupit. Hinubad ni Marita ang kanyang dilaw na guwantes na goma at inilagay sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga kamay ay pula at magaspang, ngunit malaya sila. Hinigpitan niya ang bag sa kanyang balikat. Inayos ng mas mabuti si Leo sa kanyang mga bisig at nagsimulang maglakad patungo sa bus stop, patungo sa kanyang baryo, patungo sa kahirapan, ngunit dala niya ang tanging yaman na talagang mahalaga noong gabing iyon. Ang bilyonaryo ay nasa isang sementadong selda. Ang kontrabida ay nasa isang kulungan ng ginto. At ang yaya ay naglalakad patungo sa hindi alam na may bigat ng mundo sa kanyang mga balikat at ang pinakadalisay na pag-ibig sa kanyang mga bisig. Nagsimula na ang digmaan, 2 linggo. Tanging 14 na araw lang ang lumipas. Ngunit para kay Marita, naramdaman itong 14 na taon ng pagdurusa. Ang oras sa kahirapan ay hindi sinusukat sa oras, sinusukat ito sa kakulangan. Noong gabing iyon, isang matinding bagyo ang sumalanta sa Barangay Pagasa. Ang tubig ay humahampas sa mga zinc sheet ng bubong nang may lakas ng 1,000 bato na lumilikha ng nakakabinging ingay na nagpapahirap matulog. Sa loob ng kwarto, kritikal ang sitwasyon. Nagsimulang lumitaw ang mga tulo bilang bukas na sugat sa kisame at kailangan ni Marita na maglagay ng mga kaserola at timba sa buong sahig upang maiwasan na baha ang kanyang maliit na silungan. Umiiyak si Leo. Hindi ito ang malakas at mapilit na iyak ng unang gabi. Ito ay isang mahina, pagod na daing. Mayroon siyang rashes sa balat dahil sa murang diaper na kailangan ni Marita na bilhin nang maubos ang branded na diaper. Ang espesyal na cream ay naubos na 3 araw na ang nakalipas at gumagamit si Marita ng gawgaw at mga remedyo sa bahay na inirekomenda ni Aling Juana. Ngunit ang balat ng sanggol, nasanay sa sutla at mga imported na losyon, ay nagre-react ng masama sa halumigmig ng kwarto. Nakaupo si Marita sa gilid ng kama na may mapupulang mata sa sobrang tahimik na pag-iyak upang hindi matakot ang bata. Binilang niya ang mga barya sa tagilid na mesa, 32 piso, iyon lang ang natitira sa kanya sa mundo. 32 piso para sa gatas,
para sa diaper, para sa pagkain, para sa pamasahe. Sinubukan niyang maghanap ng trabaho sa paglilinis ng mga bahay sa kapitbahayan, ngunit walang may pera upang magbayad ng katulong at hindi siya maaaring lumayo nang may sanggol sa kanyang mga bisig nang walang mag-aalaga. "Huwag na, mahal ko. Lilipas din ito," bulong niya habang inuugoy si Leo na may kaunting lagnat. Upang abalahin siya, hinanap ni Marita ang nag-iisang laruan na nailigtas nila mula sa mansyon, ang teddy bear, si Ginoong Oso. Tulad ng tawag ni Alonzo dito, ngunit ang oso ay hindi na mukhang katulad ng dati. Pagkatapos ng 2 linggo ng paggulong sa sahig na lupa at paghawak ng mga kamay na nagluluto at naglilinis din, ang stuffed toy ay kulay abo at marumi. "Tingnan mo, Leo, nandito si Ginoong Oso," sabi ni Marita habang winawagayway ang manika sa harap ng mukha ng sanggol. Inabot ni Leo ang kanyang maliit na kamay at hinawakan ang laruan, ngunit sa kanyang kapabayaan ay nahulog ito sa sahig sa isang maliit na bahagi na puno ng tubig na nabuo dahil sa isang bagong tulo. "Huwag!" sigaw ni Marita at lumuhod sa sahig upang sagipin ito. Kinuha niya ang lubhang basa na oso. Ito ay mabigat dahil sa nasipsip na tubig. Napabuntong hininga si Marita nang may pagkadismaya. Iyon ang last straw. Kahit ang nag-iisang aliw ng bata ay nasira sa lugar na ito. Tumayo siya at pumunta sa maliit na lababo upang pigain ito. Mahigpit niyang piniga ang katawan ng oso upang ilabas ang maruming tubig. Doon niya naramdaman isang matigas na bagay. Hindi ito ang malambot na palaman ng synthetic cotton. Mayroong isang matibay, rektanggulo at matigas na bagay sa gitna ng tiyan ng oso. Huminto si Marita. Piniga niya ulit. Tiyak na may kakaibang bagay doon. Sumimangot siya. Naalala niya ang mga salita ni Alonzo noong araw na inaresto siya. Paano siya sumigaw na protektahan si Leo, ngunit naalala rin niya ang iba pa. Ilang araw bago ang pag-aresto, hindi humihiwalay si Alonzo sa osong iyon. Dinala niya ito sa office. Hawak niya ito sa kanyang desk. Palaging inisip ni Marita na ito ay pagmamahal ng ama, ngunit ngayon ang pagdududa ay nagpalamig sa kanyang dugo. Sa mabilis na tibok ng puso, kinuha ni Marita ang kutsilyo sa kusina na ginagamit niya sa pagputol ng tinapay at gulay. Tiningnan niya ang oso, nararamdaman na malapit na siyang magingungong sa isang sagradong bagay, ngunit mas malakas ang kuryosidad at desperasyon. "Patawarin mo ako, Ginoong Oso," bulong niya. Gumawa siya ng isang tumpak na hiwa sa patayong tahi ng stuffed toy. Inilagay niya ang kanyang mga daliri sa pagitan ng basang palaman. Ang kanyang fingertip ay humawak sa isang malamig at metal na bagay. Hinila niya ito. 2 bagay ang nahulog sa kahoy na mesa. Ang una ay isang silver na USB drive, maliit, ngunit mabigat, na mukhang mamahalin. Ang pangalawa ay isang maliit na gintong susi na may nakaukit na numero, 742. Napatigil si Marita. Nawala ang ingay ng ulan sa kanyang isip. Tanging ang 2 bagay na iyon ang umiiral, kumikinang sa ilalim ng mahinang liwanag ng bombilya. Hindi ibinigay ni Alonzo ang oso kay Leo upang laruin. Ginamit ni Alonzo ang sarili niyang anak bilang isang safe. Kinuha ni Marita ang USB sa kanyang mga kamay. Binalutan ito ng manipis na waterproof na plastic na nagligtas dito mula sa tubig. "Ano ang alam mo, Sir Alonzo?" bulong ni Marita sa kawalan. "Ano ang tinago mo rito?" Tiningnan niya si Leo na sa wakas ay nakatulog. Walang kamalay-malay na ang stuffed toy na niyayakap niya ay naglalaman ng malamang na dahilan kung bakit nasa kulungan ang kanyang ama at kung bakit siya itinapon ng kanyang ina. Noong gabing iyon, hindi natulog si Marita. Umupo siya sa isang silya, nagbabantay sa pinto na may kutsilyo sa isang kamay at ang USB sa isa pa, naghihintay na sumikat ang araw. Nagbago ang takot. Hindi na ito takot sa kahirapan ito, ay takot sa katotohanan. Alam niya na may katiyakan ng isang taong nakakita ng masyadong maraming telenovela, ngunit hindi inakala na mabubuhay siya sa isa, na ang nasa device na iyon ay mas mahalaga kaysa sa mansyon ni Isabel. At kung alam ni Isabel na umiiral ito, si Marita at Leo ay nasa panganib ng kamatayan, ang umaga ay dumating na kulay abo at mahalumigmig. Ang barangay Pag-asa ay amoy basa na lupa. Binalutan ni Marita si Leo sa tuyong kumot, ang huli na malinis niyang mayroon. Itinago niya ang USB sa kanyang bra, nakadikit sa kanyang balat, at ang susi sa malalim na bulsa ng kanyang pantalon.
Lumabas siya sa kalye na may bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi na siya naglalakad ng nakayuko sa kahihiyan. Naglakad siya ng may pagmamadali ng isang misyon. Kailangan niyang malaman. Naglakad siya ng 5 kanto hanggang sa makarating sa internet cafe na Global Connection. Isang maliit na lugar na pininturahan ng electric blue, puno ng mga teenager na naglalaro ng maingay na video games at isang matapang na amoy ng murang panlinis ng sahig. Tiningnan siya ng may-ari, isang binata na may makapal na salamin na tinatawag na Beto. 1 oras, 10 piso, sabi niya nang hindi tumitingin sa kanyang cellphone. Inilagay ni Marita ang isa sa kanyang huling 10 pisong barya sa counter. Masakit sa kanya na gastusin ang perang iyon na maaaring tinapay, ngunit ito ay mas mahalaga kaysa sa gutom. Umupo siya sa pinakamalayo na cubicle, sa isang madilim na sulok, tinitiyak na hindi nakikita ang screen mula sa pasukan. Inupo niya si Leo sa kanyang kandungan na nakatingin sa mga makukulay na ilaw ng mga computer nang may paghanga. Nanginginig ng husto ang mga kamay ni Marita, kaya inabot siya ng 3 pagtatangka upang ipasok ang USB drive sa port ng luma at maalikabok na CPU. Ang computer ay umugong, nagpoprotesta sa pagsisikap. Sa screen, lumitaw ang isang bintana, device detected, ang katotohanan. Ang pangalan ng drive ay nagdulot sa kanya ng panginginig. Alam ni Alonzo na mangyayari ito. Binuksan niya ang folder. Mayroong ilang file, mga dokumentong PDF, mga spreadsheet ng Excel, at isang video file na tinatawag na "Tingnan mo ako kung may mali, MP4. Nag-click si Marita sa video. Isinuot niya ang malaki at gasgas na headset ng internet cafe. Nag-flicker ang imahe at lumitaw ang mukha ni Alonzo. Nasa kanyang office siya sa mansyon. Suot niya ang parehong suit na suot niya noong araw ng pag-aresto, ngunit mukha siyang balisa, may eye bag. Patuloy siyang tumitingin sa pinto, na tila natatakot na may papasok. Kung nakikita mo ito, ang boses ni Alonzo ay umalingaw-ngaw sa mga tainga ni Marita, napakalinaw at malalim, kaya gusto niyang umiyak. Tila nagsasalita siya mula sa kabilang buhay. Nangangahulugan ito na naunahan ako ni Isabel, nangangahulugan ito na ako ay nakakulong o patay. Tinampal ni Marita ang kanyang bibig gamit ang isang kamay upang pigilan ang isang hikbi. Hinawakan ni Leo ang screen gamit ang kanyang daliri, kinikilala ang boses ng kanyang ama. "Papa," bulol ng sanggol sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo. Ang Alonzo sa video ay nagpatuloy, humihinga ng may pagmamadali. Hindi si Isabel ang sinasabi niya. "Nalaman ko 1 buwan na ang nakalipas na naglilihis siya ng pondo mula sa construction company patungo sa mga account sa tax haven sa ilalim ng pangalan ko. Pinalso niya ang pirma ko. Plinano niya ang lahat upang sisihin ako sa pandarambong at kunin ang kumpanya at ang custody ni Leo para lang sa pensyon." Huminto si Alonzo. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. "Wala akong pakialam sa pera. Ngunit alam kong kung mapupunta ako sa kulungan, itatapon niya ang anak ko." Galit siya kay Leo. Tumango si Marita sa harap ng screen. "Tama siya, sir," naisip niya. Itinapon niya ito sa kalye na tila basura. Sa memory na ito, nandoon ang mga ebidensya. Nagpatuloy si Alonzo habang itinaas ang ilang papel sa kamera. Ang orihinal na bank record, ang mga security recording kung saan niya iniensayo ang pirma ko, at ang mga email sa kanyang lover, ang bank manager, kung saan nila plinano ang panloloko. Ito ay nagpapatunay sa aking pagiging inosente at sa kanyang pagkakasala. Lumapit si Alonzo sa kamera. Ang kanyang mukha ay sumasakop sa buong frame. Ang kanyang mga mata ay tila direktang nakatingin sa kaluluwa ni Marita. "Hindi ko alam kung sino ang nakakita nito. Siguro ang pulis, siguro isang estranghero. Pero kung ikaw iyan, Marita." Tumigil ang puso ni Marita. "Kung ikaw iyan, nagmamakaawa ako. Nakikiusap ako sa iyo, huwag kang magtitiwala sa kahit sino." Binili na ni Isabel ang kalahati ng pulis at ang mga abogado ko. Ang susi na ito, ipinakita ni Alonzo ang isang kopya ng gintong susi na nasa bulsa ni Marita, ay para sa isang safety deposit box sa lumang bangko sentral. Nandoon ang pisikal na orihinal ng lahat. "Marita, ikaw ang nag-iisang tapat na tao sa bahay na iyon. Alam ko, nakita ko kung paano mo inaalagaan ang anak ko. Ikaw ang nag-iisang ina na kilala niya. Iligtas mo siya. At kung kaya mo, iligtas mo ako." Ang video ay biglang natapos.
na tila may pumasok sa office sa sandaling iyon. Ang screen ay naging itim. Nanatili si Marita na hindi gumagalaw, kasama ang tunog ng mga fan ng computer na umugong sa kanyang mga tainga. Ang katotohanan ng sitwasyon ay tumama sa kanya ng may lakas ng isang tren. Hindi si Alonzo ay isang kriminal. Siya ay isang biktima ng isang napakalaking conspiracy na pinamumunuan ng babaeng pakakasalan niya. At siya, si Marita, ang mahirap na katulong, ang walang pambili ng gatas, ay may hawak sa kanyang mga kamay ang kapangyarihan upang sirain ang pinakamakapangyarihang babae sa lungsod. Ngunit ang takot ay nagbago sa isang mas mapanganib na bagay: galit. Naalala ni Marita ang mukha ni Isabel nang pinalayas siya. Naalala niya ang lamig ng kalye. Naalala niya si Alonzo na kinaladkad. Naramdaman niya ang isang ningas ng lakas ng loob na umakyat sa kanyang lalamunan. Mabilis niyang kinopya ang lahat ng file sa personal na email na bihira niyang ginagamit. Ipinadala niya ang mga ito sa sarili niya upang magkaroon ng backup sa cloud. Hindi siya gagawa ng pagkakamali. Nang paalisin na niya ang USB, narinig niya ang isang boses sa likod niya na nagpalamig sa kanya hanggang sa buto. "Hoy, maganda, hindi ba yan ang lalaking nasa balita? Iyong Manduraya." Mabilis na lumingon si Marita, isang lalaki na may cap ang nakatingin sa kanyang screen sa ibabaw ng kanyang balikat. Sa screen ay nakapako pa rin ang imahe ni Alonzo. Hindi ko alam ang sinasabi mo," sabi ni Marita habang nagmamadaling sinara ang bintana at binunot ang USB mula sa port. "Oo, siya iyan," iginiit ng lalaki habang itinaas ang boses. "Hoy, Beto, tingnan mo. May pinapanood ang babae tungkol sa bilyonaryo na ikinulong. Sabi may pabuya para sa impormasyon tungkol sa pera na ninakaw niya." Itinaas ng may-ari ng internet cafe ang kanyang ulo, interesado. Inagaw si Marita ng panik. Kung malalaman ng kahit sino sa baryo na may impormasyon siya, ibebenta siya kay Isabel o sa press para sa ilang piso. Sa lugar na ito, mababa ang presyo ng katapatan. Kinuha ni Marita si Leo, ibinalik ang USB sa kanyang bra at lumabas sa internet cafe nang halos tumatakbo, itinutulak ang pinto. "Hoy, teka lang!" sigaw ng lalaki sa likod niya. Hindi lumingon si Marita. Nawala siya sa makitid na mga eskinita ng palengke. Ang puso niya ay tumitibok sa kanyang lalamunan. Ngayon, alam na niya ang katotohanan. Ngunit ang pag-alam sa katotohanan ay naglagay sa kanya sa peligro. Hindi na siya invisible ngayon, siya ay isang biktima. Habang tumatakbo siya na yakap si Leo, gumawa si Marita ng isang desisyon. Sinabi ni Alonzo na ang susi ay para sa isang safety deposit box sa Bangko Sentral. Iyon ang susunod niyang destinasyon. Ngunit hindi siya maaaring pumunta ng ganoon ang suot at hindi siya maaaring pumunta ng may sanggol sa kanyang mga bisig sa isang binabantayang lugar. Kailangan niya ng plano at kailangan niya ng mga kakampi. Ang natatakot na yaya ay namatay sa internet cafe na iyon. Isang mandirigma ang ipinanganak. "Hahanapin kita, Ma'am Isabel," naisip ni Marita habang nagsimulang bumagsak muli ang ulan, humahalo sa kanyang luha ng galit. "Ikaw ang may pera, pero ako ang may katotohanan. At ipinapangako ko sa buhay ko, ilalabas kita doon, Sir Alonzo." Sa mansyon na dating kumikinang sa sarili nitong liwanag, naghahari ngayon ang isang siksik, halos palpable na kadiliman. Naglalakad si Isabel pabalik-balik sa pribadong silid aklatan ni Alonzo. Isang manipis na sigarilyo ang nanginginig sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang sahig ay natatakpan ng mga nagkalat na papel. Binaklas niya ang safe, ang mga drawer ng desk. Hinila pa niya ang mga leather armchair na naghahanap ng backup USB drive. "Hindi maaari!" sigaw niya habang binato ang isang crystal glass sa fireplace kung saan ito sumabog sa maraming libong piraso. "Alam kong gumawa siya ng kopya. Ang coward na iyon ay laging may plan B." Tumunog ang kanyang telepono. "Ito ay ang Abogado Rojas. Sabihin mo na nakuha mo," sabi ni Isabel nang may pag-aalala. "Wala sa bank record, Isabel. Hindi mo mahahawakan ang pera nang walang pisikal na susi o ang master code na nasa USB na iyon. Kung hindi natin mahanap iyon, frozen pa rin ang pera. At mas masahol pa, kung may makakita sa memory drive na iyon bago tayo, hindi ka lang mawawalan ng pera, mapupunta ka sa kulungan para sa malaking pandaraya." Naramdaman ni Isabel ang malamig na pawis na dumaloy sa kanyang likod. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sinusubukang alalahanin ang mga huling araw ni Alonzo na malaya
Naalala niya ang kanyang obsession na protektahan ang walang silbing bata. Naalala niya kung paano hindi niya pinapayagan na hawakan ng kahit sino ang diaper bag. At pagkatapos, tulad ng kidlat, dumating ang imahe sa kanyang isip. Si Alonzo, na inilalagay ang hiyang luma at maruming teddy bear sa bag ng sanggol bago dumating ang pulis. Ang oso, bulong ni Isabel, binuksan ang kanyang mga mata nang may ekspresyon ng purong galit. Ang lintik na teddy bear. Ano ang sinasabi mo? Tanong ng abogado sa kabilang linya. Ang katulong, sigaw ni Isabel habang hinahampas ang mesa. Ang tangang hamak na iyon ay kinuha ang bata at kinuha ang bag. Mayroon siyang ebidensya. Ibinaba ni Isabel ang tawag at nagdial ng isa pang numero, isang hindi lumalabas sa kanyang opisyal na address book. Gusto kong maghanap ka ng isang tao. Marita Torres, dating empleyado sa bahay, kinuha ang isang sanggol. Nakatira sila sa mahihirap na lugar, sa nakakadiring lugar na iyon sa timog. Hanapin mo siya at dalhin mo sa akin ang bag na iyon. Kung siya ay manlalaban, alam mo na ang gagawin. Ayoko ng mga saksi. Sa Barangay Pagasa, ang hapon ay bumagsak na mabigat at kulay abo. Bumalik si Marita sa kanyang kwarto na may puso sa kanyang bibig, sinasara ang lahat ng kurtina. Alam niya na ang oras ay tumatakbo laban sa kanya. Nag-iimpake siya ng kakaunting gamit na mayroon siya sa isang mas matibay na backpack, naghahanda na umalis. Hindi siya maaaring manatili doon ng isa pang gabi. Bigla, ang tunog ng malalakas na makina ay sumira sa tunog ng baryo. Hindi ito ang mga makina ng mga lumang truck sa lugar, ito ay mga umuugong na makina ng mataas na cylinder capacity. Sumilip si Marita sa isang siwang ng bintana na nakaharap sa pangunahing kalye. Dalawang itim na SUV, armored at may tinted na bintana, ay unti-unting umandar sa kalye na lupa, nagpapataas ng alikabok at umiiwas sa mga lubak na tila mga predator sa kakaibang teritoryo. Malakas silang hindi katugma sa mga bahay na yero at hindi pininturahang ladrilyo. Diyos ko, bulong ni Marita, habang mahigpit na niyayakap si Leo sa kanyang dibdib. Tumigil ang mga SUV sa harap ng tindahan sa kanto. Mula sa una, bumaba ang tatlong lalaki. Nakaitim silang suit na mukhang mura kumpara sa kay Alonzo, ngunit ang kanilang mga tindig ay hindi maaaring magkamali. Sila ay mga goons. Ang isa sa kanila, isang kalbo na may leeg ng toro, ay naglabas ng isang nakalimbag na litrato at ipinakita sa isang grupo ng mga bata na naglalaro ng soccer sa kalye. Nakita ni Marita kung paano itinuro ng isa sa mga bata ang bahagyang patungo sa kanyang compound. Sa baryo na ito, ang takot minsan ay nagtatagumpay sa katapatan at ang mga lalaking iyon ay amoy panganib at pera. Sinisigaw nila tayo, Leo, sabi ni Marita. Nararamdaman kung paano sinubukan ng panik na paralisahin ang kanyang mga binti. Ngunit tiningnan niya ang inosente at tahimik na sanggol at ang takot ay naging survival instinct. Hindi siya maaaring lumabas sa pangunahing pinto, makikita siya agad. Ang kanyang kwarto ay nasa dulo ng bulag na pasilyo. Nakulong siya. Umalis kayo. Narinig ang isang sigaw mula sa kalye. Sinundan ng tunog ng isang metal na pinto na sinipa ng marahas. Pumapasok na sila sa compound. Tumingin si Marita sa itaas. Ang skylight ng banyo ay maliit, makitid, at nakaharap sa mga bubong ng kalapit na bahay. Ito ay isang kabaliwan. Ngunit iyon lang ang kanyang opsyon. Nang may lakas na hindi niya alam na mayroon siya, kinaladkad ni Marita ang tagilid na mesa patungo sa banyo. Inilagay niya ang silya sa ibabaw. Umakyat na dangerously nagbabalanse. Inalis niya ang grill ng skylight gamit ang hawakan ng kutsilyo sa kusina. Dali, dali. Humihingal siya habang itinutulak ang kanyang backpack at pagkatapos ay inakyat si Leo ng may matinding pag-iingat. Inilalagay siya sa patag na bubong bago niya itulak ang sarili niya sa itaas. Nang nawawala na ang kanyang mga paa sa butas ng bubong, narinig niya ang crash ng kanyang pinto na sinipa. Walang tao, sigaw ng isang malalim na boses mula sa loob ng kanyang kwarto. Pero mainit pa ang gatas, kakaalis lang niya. Si Marita, na nakayuko sa bubong, ay niyakap si Leo at tinakpan ang kanyang maliit na bibig gamit ang kanyang kamay upang maiwasan ang anumang tunog. Narinig niya kung paano sinira ng mga lalaki ang kanyang mapagpakumbabang tahanan, sinisira ang kakaunting tableware na mayroon siya, sinisira ang kutson na naghahanap ng USB. Maghanap kayo sa paligid. Hindi siya maaaring lumayo
ng may bata, utos ng boses. Naghintay si Marita, hindi gumagalaw na tila isang estatwa. Habang nagsimulang bumagsak muli ang mga patak ng ulan, humahalo sa kanyang malamig na pawis. Gumalaw siya, gumagapang sa mga kalapit na bubong. Lumulukso mula sa isang bubong patungo sa isa pa na may sanggol na nakatali sa kanyang likod gamit ang isang pansamantalang shawl tulad ng mga katutubong babae sa kanyang bayan. Alam niya ang maze ng mga bubong at eskinita na ito ng mas mahusay kaysa sa kahit sino. Habang nagpapatrol ang mga lalaki ni Isabel sa pangunahing kalye gamit ang kanilang mga armas na nakatago sa ilalim ng kanilang mga jacket, si Marita ay dumulas sa mga aerial shadow ng baryo, isang invisible silhouette na tumatakas sa kamatayan. Nagawa niyang bumaba ng 3 kanto sa isang inabandona na likod bahay. Lumabas siya sa isang abalang avenue, malayo sa paningin ng mga itim na SUV. Hinaluan niya ang sarili niya sa mga tao na umuuwi mula sa trabaho, isa pang babae, mahirap at pagod, invisible sa mundo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi umiyak si Marita. Ang kanyang mga mata ay tuyo at matigas. Sinalakay nila ang kanyang bahay, binantaan nila ang kanyang anak. Ang digmaan ay hindi na lang para sa hustisya, ito ay personal. Ang North Detention Center ay isang sementadong halimaw na napapalibutan ng barbed wire. Ang amoy ng kawalan ng pag-asa ay nararamdaman mula sa pila ng mga bumibisita. Daan-daang kababaihan, mga ina, asawa, anak na babae ang naghihintay sa ilalim ng mainit na araw, may dalang bag ng pagkain at damit para sa kanilang mga lalaki na nakakulong. Si Marita ay nandoon sa pila mula bandang 5 oras ng umaga. May suot siyang isang simpleng luma at gasgas na damit na ipinahiram sa kanya ng isang kapitbahay sa ibang lugar kung saan siya nagpalipas ng gabi. Nakatali ang kanyang buhok at walang make-up. Mukha siyang 10 taon na mas matanda dahil sa pagod. Ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang lagnat na determinasyon. Iniwan niya si Leo sa nag-iisang tao sa mundo na pinagkakatiwalaan niya, maliban kay Alonzo, isang matandang madre mula sa kalapit na kumbento na kilala niya mula pa noong bata pa siya. Ito ang pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay, ngunit hindi niya maaaring dalhin ang sanggol sa kulungan at lalo na ngayon na hinahanap sila ng mga lalaki ni Isabel. Susunod, sigaw ng guwardiya sa pasukan, tinitingnan ang mga dokumento ni Marita nang may paghamak. Pupunta ako upang makita si Alonzo Ramirez, sabi niya, nang may matatag na boses. Bumungis-ngis ang guwardiya. Maraming milyoner ang tinatanggihan, mga abogado, press. Sino ka? Ang secret lover niya. Ako ang kanyang empleyado at may dala akong mahalagang impormasyon tungkol sa kanyang anak. Nagsinungaling si Marita, alam na ang pagbanggit sa bata ang nag-iisang paraan upang tanggapin ni Alonzo na makita siya. Pinapasok siya ng guwardiya pagkatapos ng isang nakakahiya na body search. Naglakad si Marita sa mahaba, malulungkot na pasilyo. Naririnig ang mga sigaw at whistle ng mga nakakulong. Sa wakas, nakarating siya sa silid ng bisita. Isang mahabang hilera ng mga cubicle na may makapal at maruming salamin ang naghihiwalay sa mga malaya mula sa mga nakakulong. At nandoon siya. Nang dalhin si Alonzo, kailangan ni Marita na kagatin ang kanyang labi upang hindi sumigaw. Ang matikas at makapangyarihang lalaki ay naglaho. Sa lugar niya ay may isang specter. Mayroon siyang black eye, putol na labi at kalbo ang ulo. Ang kanyang orange uniform ay maluwag sa kanya na tila nawalan siya ng 10 kilo sa loob ng 2 linggo. Naglalakad siya nang nakayuko, talunan. Umupo siya sa kabilang bahagi ng salamin nang hindi tinitingnan kung sino ang bumibisita sa kanya. Kinuha niya ang itim na telepono nang walang gana. Sabi ko, ayaw kong makita ang kahit sino. Ang kanyang boses ay tila basag, na tila nakalunok siya ng salamin. Idinikit ni Marita ang kanyang bukas na kamay laban sa salamin, sa taas mismo ng mukha niya. Sir Alonzo, sabi niya nang mahinahon. Unti-unti itinaas ni Alonzo ang kanyang paningin. Nang makilala siya, nanlaki ang kanyang mga mata. Isang kislap ng buhay, ng sakit at ng pag-asa ang nagapoy sa kanyang patay na tingin. Marita, huminga si Alonzo, idinikit ang sarili niyang kamay laban sa salamin, sinusubukang hawakan siya sa pamamagitan ng barrier. Marita, maayos ka ba? Nasaan si Leo? Diyos ko, sabihin mo sa akin na buhay siya. Maayos siya, sir. Ligtas siya, mataba at napakaganda niya. Ngumiti si Marita habang umiiyak.
Itinago ko siya sa isang banal na lugar. Walang makakahawak sa kanya. Ipinikit ni Alonzo ang kanyang mga mata at inilagay ang kanyang noo laban sa salamin, humihikbi. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig ng marahas. Ang pagalis ng pag-aalala ay napakalaki, kaya tila sumasakit ito sa kanya. Salamat, salamat, paulit-ulit niyang sinasabi. Akala ko kinuha na siya ni Isabel. Akala ko nawala na siya. Marita, umalis ka, lumayo ka. Mapanganib si Isabel. Kung alam niya na mayroon ka, alam na niya, sir. Putol ni Marita sa kanya. Humihigpit ang boses. Itinaas ni Alonzo ang kanyang ulo. Ang takot ay bumalik sa kanyang mukha. Ano? Tiningnan ni Marita ang mga guwardiya sa paligid niya. Tiyakin niyang walang nakikinig ng masyadong malapit. Yumuko siya sa salamin at ibinaba ang boses niya. Pumunta sila sa bahay ko kahapon. Sinira nila ang lahat. Pero nakatakas kami. Kailangan mong tumakas sa bansa. Kunin mo ang kaya mong kunin at tumakbo ka. Hindi ako tatakbo, Sir Alonzo. Sabi ni Marita nang may katahimikan na ikinagulat ng bilyonaryo. Pagod na akong tumakbo. Nakita ko ang oso. Ang sumunod na katahimikan ay ganap. Tiningnan siya ni Alonzo ng matalim, pinoproseso ang impormasyon. Ang katulong, ang dalaga na naglinis ng alikabok sa kanyang mga muebles, ay natagpuan ang susi sa kanyang kalayaan. Nakita mo ang video? Tanong niya nang halos hindi marinig na bulong. Nakita ko ang lahat. Alam ko ang ginawa sa inyo ng babaeng iyon. Alam kong inosente kayo at dala ko ang susi at ang memory drive. Tiningnan ni Alonzo si Marita na tila ngayon lang niya ito nakita. Hindi na niya nakita ang uniforme, hindi ang kahirapan, hindi ang kabataan. Nakita niya ang isang kapareho, nakita niya ang isang tagapagligtas. Marita, ang susi na iyan ay nagbubukas ng isang safety deposit box sa Bangko Sentral, pero hindi ka maaaring pumunta, masyadong mapanganib. May bantay si Isabel sa bangko. Kung mahuli ka nila, papatayin ka nila, kailangan mong ibigay iyan sa pulis. Ang pulis ang nagdala sa inyo rito, sir. Hindi ako nagtitiwala sa kanila, tugon ni Marita nang may karunungan sa kalye. Sabi niyo sa video na may pisikal na orihinal sa bangko, mga papel na pinirmahan. Iyon ang nag-iisang mahalaga, di ba? Oo, pero kung gayon, kukunin ko ang mga ito. May plano ako, pero kailangan niyo munang magtiis. Kailangan niyo munang huwag sumuko. Idinikit ni Marita ang kanyang mukha sa salamin. Tingnan niyo ako, Sir Alonzo. Iniligtas niyo ako nang binigyan niyo ako ng trabaho at tinrato niyo ang may sakit kong ina ng may paggalang. Ngayon, turno ko. Hindi lang ito para sa inyo, para kay Leo ito. Karapat-dapat siya sa kanyang ama. Unti-unting tumango si Alonzo, nililinis ng luha ang dumi sa kanyang pisngi. Ano ang kailangan mong gawin? Tanong niya habang lubos na isinusuko ang sarili sa pamumuno ni Marita. Lihim na inilabas ni Marita mula sa kanyang manggas ang isang nakatiklop na papel at idinikit ito laban sa salamin sa loob ng 1 segundo upang mabasa niya ito. Pagkatapos ay itinago niya ito. Kailangan niyo itong pirmahan kapag bumisita ang inyong abogado Rojas. Paniwalain niyo sila na sumusuko kayo. Napipirmahan niyo ang paglilipat ng mga ari-arian kay Isabel kapalit ng pag-alis ng mga kaso. Manalo kayo ng oras. Kailangan ko ng 2 araw. 2 araw? Tiningnan siya ni Alonzo nang may pagdududa. Ano ang gagawin mo sa loob ng 2 araw? Tumayo si Marita, inayos ang kanyang hiniram na damit. Sa isang sandali, tila mas aristokratiko at makapangyarihan siya kaysa sa sinumang babae na tumuntong sa mansyon na iyon. Pupunta ako sa bibig ng lobo, sir. Babawiin ko ang inyong buhay. Manatili lang kayong buhay. Marita, tawag ni Alonzo sa kanya bago siya tumalikod. Kung makalabas ako rito, isusumpa ko na gagastusin ko ang natitirang bahagi ng buhay ko sa pagbabayad sa iyo para rito. Hindi ko ito ginagawa para sa pera, Alonzo, sabi niya. Gamit ang kanyang pangalan sa unang pagkakataon, sinira ang huling social barrier sa pagitan nila. Ginagawa ko ito dahil ito ang tama. Tumalikod si Marita at lumabas sa silid ng bisita, naglalakad ng mataas ang ulo sa pagitan ng mga umiiyak na asawa at walang pakialam na mga guwardiya. Si Alonzo ay nanatili na nakatingin sa walang laman na pinto, nararamdaman ang isang bagong lakas na ipinanganak sa loob niya. Pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang manggas ng kanyang orange uniform. Bumalik na ang hari ng bakal at sa pagkakataong ito, mayroon siyang anghel na tagapagbantay na may guwantes na goma at puso ng leon. Sa labas, nagsimulang luminaw ang kalangitan. Tiningnan ni Marita ang araw na sumisilip sa mga ulap.
Mayroon siyang susi sa kanyang bulsa, ngunit alam niya na upang makapasok sa Bangko Sentral nang hindi napapansin, kailangan niya ng higit pa sa tapang. Kailangan niyang maging ibang tao, kailangan niya ng disguise at alam niya kung saan ito kukunin. Ang pangwakas na transformation ng Yaya ay malapit nang magsimula. Ang orasan ng matandang katedral ay tumunog ng 9:00 ng umaga sa malalakas na tunog na umalingaw-ngaw sa financial center ng lungsod. Ito ay isang mundo ng kristal at bakal, ng mga lalaking may necktie na naglalakad ng mabilis at mga babaeng may takong na tumatama sa semento ng may autoridad. Isang mundo kung saan si Marita, hanggang kamakailan, ay pumasok lamang sa pinto ng serbisyo upang linisin ang mga banyo. Ngunit ngayon ay hindi. Tiningnan ni Marita ang kanyang sarili sa refleksyon ng isang storefront bago pumasok sa gusali ng Garcia and Associates law firm. May suot siyang gray suit, medyo luma na kinuha ng Madre Superiora ng kumbento mula sa donation warehouse. Medyo malaki ito sa kanyang mga balikat, ngunit nang nakatali ang kanyang buhok sa isang masikip na bun at may murang itim na salamin, nagawa ni Marita na burahin ang masunuring Yaya. Ngayon, mukha siyang isang executive secretary o kahit papaano ay isang taong may karapatang maging doon. Sa kanyang handbag, mahigpit niyang hawak ang gintong susi na may numerong 742 na tila isang nagniningas na uling. Umakyat siya sa ika-12 palapag. Tiningnan siya ng receptionist ng may pag-aalinlangan. Hahanapin ko si Abogado Gustavo Santos. Kailangan, sabihin mo na galing ako kay Alonzo Ramirez at sabihin mo na mayroon ako ng susi ng oso. Ang pagbanggit sa pangalan ni Alonzo ay nagpataas ng kilay ng receptionist, ngunit ang pagbanggit sa oso, isang code na inaasahan ni Marita na maiintindihan ng matandang abogado, ay gumana. 5 minuto ang lumipas, nakaupo siya sa isang office na amoy lumang aklat at pipe tobacco. Si Don Gustavo, isang satintong taong gulang na lalaki na may makapal at puting kilay, ay nakatingin sa kanya mula sa likod ng kanyang mahogany desk. Siya ang lalaki na nagprotekta sa kayamanan ng ama ni Alonzo sa loob ng mga dekada hanggang sa inalis siya ni Isabel nang may panlilin lang upang ilagay ang kanyang sariling Abogado Rojas. May lakas ka, bata, sabi ni Don Gustavo. Sinusuri ang gintong susi gamit ang jeweler's magnifying glass. Ang susi na ito ay isang alamat sa pamilya Ramirez. Ang ama ni Alonzo ang gumawa nito para sa matinding mga emergency unique access sa nagdadala. Ang sinumang may hawak nito ay may kontrol sa Master Safety Deposit Box. Gusto ni Isabel na makuha ito, tugon ni Marita, nang may matatag na boses, kahit nanginginig ang kanyang tuhod sa ilalim ng mesa. Pero hindi niya alam na hawak ko ito. Hinahanap niya ako. Kailangan kong kunin ang orihinal na mga dokumento ngayon. Sinabi sa akin ni Alonzo na kayo lang ang mapagkakatiwalaan ko. Inalis ni Don Gustavo ang kanyang salamin at tiningnan si Marita sa mata. Nakita niya ang pagod, ang takot, ngunit pati na rin ang determinasyon na iyon na may bakal na tanging mayroon lang ang mga taong wala nang mawawala. Kung pupunta tayo sa Bangko Sentral, maaaring tumunog ang mga silent alarm ni Isabel. May mga tao siya sa loob. Ito ay isang suicide risk. Nasa kulungan si Alonzo, Don Gustavo, at si Leo ay nakatago sa isang kumbento. Wala tayong pagpipilian. Tutulungan niyo ba ako o kailangan kong pumunta ng mag-isa? Ngumiti ng bahagya ang matandang abogado. Tumayo siya, kinuha ang kanyang tungkod at sombrero. Bigyan natin ng leksyon ang bruhang iyon. Ang Bangko Sentral ay isang fortress. Marmol, mga security camera bawat 2 metro, at mga guwardiya na may baril. Magkasama silang pumasok ni Marita. Itinutulak niya ang wheelchair na iginiit ng abogado na gamitin upang magbigay ng awa at pagmamadali kahit na naglalakad siya ng perpekto. Pupunta ako upang i-access ang Box 742. Ako ang makasaysayang legal executor, inanunsyo ni Don Gustavo sa bank manager. Ipinapakita ang kanyang mga credential at ang gintong susi. Ang manager, isang nerbiyosong lalaki na labis ang pawis, ay tumingin sa screen ng kanyang computer. Isang pulang ilaw ang bahagyang kumikislap sa kanyang monitor. Napansin ito ni Marita. May inaabisuhan siya, bulong niya sa tainga ni Don Gustavo. Alam ko, sagot niya nang may pagngangalit. Mayroon tayong 5 minuto bago ito mapuno ng gulo. Dali, G-Manager, hindi client ko buong araw. Ang manager, na natakot sa autoridad ng matandang abogado, ay inakay sila sa vault. Ang hangin doon sa loob ay malamig
at metaliko. Dumaan sila sa mga security bar, bumaba sa hagdan at nakarating sa dingding ng mga safety deposit box. Box 742, sabi ng manager habang itinuturo ang isang katamtamang box sa taas ng mata. Humakbang si Marita pasulong. Ang kanyang mga kamay ay pawis. Ipinasok niya ang gintong susi. Pinihit. Click. Ang tunog ay parang isang putok sa katahimikan ng vault. Hinila ni Marita ang box. Mabigat ito. Dinala nila ito sa isang pribadong mesa sa sulok ng vault. Binuksan ni Marita ang takip. Walang pera, walang alahas, tanging mga itim na leather folder at isang external hard drive. Binuksan niya ang unang folder. Nandoon ang orihinal na mga dokumento ng ilegal na paglilipat ng pera gamit ang peking pirma ni Alonzo at higit sa lahat, isang handwritten notebook ni Isabel mismo na ninakaw ni Alonzo mula sa kanyang handbag ilang buwan na ang nakalipas nang hindi niya napansin, kung saan detalyado niya ang mga halaga at ang mga account. Ito ang nakasulat na confession ng kanyang sariling sulat kamay. Diyos ko, bulalas ni Don Gustavo habang nagbabasa sa ibabaw ng balikat ni Marita. Hindi lang ito nagpapatunay na siya ang nagkasala, kundi pati na rin ang bank director, ang corrupt senator at kalahati ng lungsod. Marita, ito ay purong dinamita. Kailangan na tayong umalis. Kailangan na tayong umalis, sabi ni Marita habang inilalagay ang lahat sa kanyang malaking handbag. Nararamdaman kong nagsasara ang mga pader. Mabilis silang lumabas sa vault. Nang makarating sila sa pangunahing vestibule ng bangko, nagbago ang atmosfera. Mas tense ang mga security guard, nakikipag-usap sa kanilang mga radio. Ang pangunahing revolving glass door ay nakaharang. Sumpa, bulong ni Don Gustavo. Isinara nila ang perimeter. Tumunog ang telepono ni Don Gustavo. Ito ay isang hindi kilalang numero. Sinagot niya ito at inilagay sa speaker. Gustavo, matandang kaibigan. Ang boses ni Isabel ay matamis at may lason ng sabay. Alam kong nasa bangko ka. Alam kong kasama mo ang katulong. Nakaka-disappoint. Sa edad mo, naglalaro ka ng mga bayani. Naramdaman ni Marita ang panginginig. Malapit na si Isabel. Hayaan mo kaming lumabas, Isabel, sabi ni Don Gustavo nang may matibay na boses. Mayroon kaming ebidensya, tapos na. Sa kabaligtaran, Gustavo, nagsisimula pa lang. Mayroon kayong dalawang opsyon. Lumabas kayo sa likod na pinto, ibigay nyo sa akin ang handbag at kalimutan ng lahat. Bilang kapalit, hindi ko kayo papatayin. O, subukan nyo ang lumabas sa pangunahing pinto at makikita nyo ang palabas na inihanda ko. At Marita, sabihin mo sa Yaya na may arrest warrant na handa sa pangalan niya para sa kidnapping ng sanggol. Kung lalabas siya kasama ng mga papel na iyon, didiretso siya sa kulungan at hindi na niya makikita si Leo. Naputol ang tawag. Tiningnan ni Marita at Don Gustavo ang isa't isa. Nakulong sila. Kung ibibigay nila ang mga papel, mananalo si Isabel at mabubulok si Alonzo sa kulungan. Kung lalabas sila, aarestuhin si Marita at kukunin ang mga papel ng korap na pulis ni Isabel. Makinig kang mabuti, bata, sabi ni Don Gustavo. Hinawakan si Marita sa mga balikat nang may nakakagulat na lakas. Inaasahan ni Isabel na lalabas tayo nang nakatago sa likod upang harangin tayo ng walang saksi. Ngunit lalabas tayo sa harap. Ipararamdam natin na nanalo siya. Aarestuhin nila ako, sabi ni Marita na may luha ng frustration sa kanyang mga mata. Oo, malamang aarestuhin ka, ngunit ang bangko ay nasa isang pampublikong plaza. May mga tao, may mga kamera. Kung gumawa tayo ng sapat na ingay, naglabas si Don Gustavo ng isang Manila envelope mula sa kanyang briefcase. Ilagay mo ang mga orihinal dito. Iingatan ko. Lumabas ka gamit ang decoy bag. Gusto niyo bang maging bait ako? Tanong ni Marita. Naintindihan ang plano. Gusto kong maging bayani ka. Pupunta si Isabel para sa iyo. Lahat sila ay pupunta para sa iyo. Iyan ang magbibigay sa akin ng oras upang lumabas sa gitna ng kaguluhan at dalhin ito ng direkta sa federal na huwes na kumpare ko at galit kay Isabel. Iyan lang ang paraan. Tumingin ni Marita sa nakaharang na pinto. Naisip niya si Alonzo sa kanyang selda. Naisip niya si Leo sa kumbento. Alam niya na upang iligtas sila, kailangan niyang isakripisyo ang sarili. Gawin natin, sabi ni Marita. Pinupunasan ang kanyang luha at itinatama ang kanyang likod. Hinubad niya ang itim na salamin. Gusto niyang makita ni Isabel sa mata ang pagkawala.
Ang revolving door ng bangko ay na-unlock ng mayhum. Unang lumabas si Marita sa nakasisilaw na liwanag ng tanghali. Ang plaza sa harap ng bangko ay kakaiba na walang tao, ngunit puno ng tensyon. Sa harap niya, mga 20 metro ang layo. Nakaparada ang isang itim na limusin. Nakatayo si Isabel sa tabi ng bukas na pinto ng kotse, perpekto sa isang puting designer dress na mukhang isang anghel ng kamatayan. Sa tabi niya ay 2 unipormadong pulis at si Abogado Rojas. Naglakad si Marita patungo sa gitna ng plaza, mahigpit na niyakap ang handbag sa kanyang dibdib ng may theatrical force, tinitiyak na makikita ni Isabel ang kilos. Si Don Gustavo ay naiwan sa lilim ng vestibule ng bangko, hindi nakikita sa sandaling iyon. "Tingnan mo siya!" sigaw ni Isabel, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa plaza. Ngumiti siya ng may pagmamalaki. Nagpapanggap na executive na may damit ng kawang-gawa. "Masyadong malaki ang papel para sa iyo, mahal." Hindi huminto si Marita hanggang sa siya ay 5 metro ang layo mula sa kanya. Inilagay ng mga pulis ang kanilang mga kamay sa kanilang mga armas. "Tapos na, Ma'am Isabel," sabi ni Marita. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas. "Mayroon ako ng mga ebidensya. Alam kong ninakaw niyo ang pera, alam kong pinalso niyo ang mga pirma." Bumungisngis si Isabel, isang tawa na nagpalamig sa dugo ng kakaunting mausisa na huminto upang tumingin. "Ebidensya? Ikaw ay isang illiterate na katulong na nagnakaw ng bata. Sino ang maniniwala sa iyo?" Humakbang si Isabel pasulong, ibinaba ang boses upang si Marita lang ang makarinig. "Bibigyan kita ng huling pagkakataon, tanga. Ibigay mo sa akin ang handbag na iyan. Sa loob ng kotseng iyon ay may briefcase na may $250,000 na cash. Kunin mo, umalis ka, bumili ka ng bahay sa marumi mong bayan at kalimutan mo na kami. Kung ibibigay mo sa akin ang mga papel ngayon, aalisin ko ang mga kaso ng kidnapping, magiging mayaman at malaya ka." Ito ang sukdulang tukso, $250,000. Hindi na kailangang maglinis pa ni Marita ng isa pang toilet sa kanyang buhay. Maililigtas niya ang kanyang pamilya mula sa kahirapan magpakailanman. Kailangan lang niyang ipagkanulo ang isang lalaki na nawala na. Nakita ni Isabel ang pagdududa sa mga mata ni Marita at ngumiti ng may tagumpay. "Ang pera ang nagpapagalaw sa mundo, Marita. Huwag kang maging martyr. Walang nakakaalala sa mga martyr." Tiningnan ni Marita ang handbag na yakap niya, pagkatapos ay tiningnan niya si Isabel. Naalala niya ang gabi na pinalayas siya sa kalye. Naalala niya si Leo na umiiyak sa gutom. Naalala niya ang tingin ni Alonzo sa likod ng salamin. "Tama kayo, ma'am," sabi ni Marita ng mahinahon. "Ang pera ang nagpapagalaw sa mundo niyo." Nang may mabilis na kilos, binuksan ni Marita ang handbag. Inabot ni Isabel ang kanyang kamay, naghihintay sa mga dokumento, ngunit hindi naglabas ng papel si Marita. Naglabas siya ng luma, basa pa, at maruming teddy bear na inilagay niya sa huling sandali. "Pero sa mundo ko," sigaw ni Marita, "itinaas ang oso upang makita ng lahat, ang dignidad ay walang presyo. Kayo ay isang magnanakaw at sinungaling at ang pera niyo ay marumi." Nagbago ang ekspresyon ng tagumpay ni Isabel sa isang demonyong galit. "Arestuhin siya," sigaw ni Isabel habang itinuturo si Marita gamit ang nanginginig na daliri. "Mayroon siyang ninakaw na mga dokumento. Kinuha niya ang anak ko. Arestuhin siya ngayon." Ang 2 pulis ay sumugod kay Marita. Hindi sila naging mabait. Itinapon siya sa sahig ng paver ng marahas. Hindi lumaban si Marita, ngunit sumigaw siya ng buong lakas. "Siya ang kriminal. Suriin niyo ang mga account. Inosente si Alonzo." Habang inilalagay ng isa sa mga pulis ang kanyang tuhod sa likod niya at ginapos ang kanyang mga kamay ng masakit, tumakbo si Isabel patungo sa handbag na nahulog sa sahig. Binuksan niya ito ng desperado, itinapon ang teddy bear sa isang tabi. Naglabas siya ng mga lumang notebook, magasin, basura. "Ano ito?" sigaw ni Isabel habang binabaklas ang laman ng handbag sa sahig. Walang bakas ng orihinal na mga dokumento o ng hard drive. "Nasaan sila? Nasaan sila?" Si Marita, na ang mukha ay nakadikit sa maruming sahig, ay ngumiti. May dugo siya sa kanyang labi, ngunit ngumiti siya. "Hanapin niyo ng mabuti, ma'am," humihingal si Marita. "Baka nahulog sa inyong konsensya." Humarap si Isabel kay Marita, galit na galit, handa na siyang saktan doon mismo sa harap ng pulis. Ngunit nakita niya ang isang bagay na nagpahinto sa kanya. Sa likod ng kaguluhan, habang nakatingin ang lahat sa marahas na pag-aresto sa yaya,
huminto ang isang dilaw na taxi sa harap ng pinto ng bangko. Si Don Gustavo ay nahihirapang sumakay dito, ngunit may mahigpit na leather briefcase sa ilalim ng kanyang braso. Bago niya isara ang pinto ng taxi, nagtagpo ang tingin nila ni Isabel at nagbigay siya ng isang solemne na farewell gesture gamit ang kanyang kamay. Nawala ang kulay sa mukha ni Isabel. Ang matanda, sigaw ni Isabel, pigilan ang taxi na iyan. Siya ang may hawak. Ngunit huli na. Ang taxi ay sumama sa traffic at naglaho. Dalhin niyo siya, utos ni Isabel na nanginginig sa galit. Tinitingnan si Marita nang may purong galit. Kung wala ako ng mga papel, sisirain ko man lang siya. Mabubulok ka sa kulungan, katulong. Hihilingin mo na, sana ay hindi ka na ipinanganak. Itinaas ng mga pulis si Marita nang may pagtulak. Nagbubulungan ang mga tao sa plaza. Ang ilan ay nagre-record gamit ang kanilang mga cellphone. Kawawang babae, sabi nila. Tingnan mo kung paano siya trinato. Itinulak si Marita patungo sa patrol car. Masakit ang buong katawan niya. Alam niya na pupunta siya sa isang kakilakilabot na lugar. Alam niya na gagawin ni Isabel ang kanyang buhay na isang impyerno sa loob ng kulungan. Ngunit habang isinasakay siya sa likod ng upuan, nakita niya ang teddy bear na nakatapon sa sahig ng plaza, nag-iisa at nakalimutan. Mission accomplished, Sir Alonzo, naisip ni Marita habang umilaw ang mga sirena. Ang katotohanan ay malaya. Ngayon, turno mo. Umalis ang patrol car, dala ang yaya na naging alamat. Si Isabel ay nanatili na nag-iisa sa gitna ng plaza, napapalibutan ng basura at isang maruming oso, nararamdaman sa unang pagkakataon ang tunay na takot. Ang hourglass ay binaligtad. Nagsimula na ang countdown para sa kanyang pagbagsak at walang pera sa mundo ang makakapigil dito. Sa malayo, sa kumbento, mahimbing na natutulog si Leo, walang kamalay-malay na ang kanyang yaya ay binago ang kanyang kapalaran magpakailanman. Ang Korte Suprema ay punong-puno. Ang kaso ng bumagsak na bilyonaryo ay naging media circus ng taon. Ang mga TV camera ay nagkukumpulan sa pasukan at sa loob ng courtroom 4. Ang hangin ay masama dahil sa init ng tao at morbidong pag-asa. Nakaupo si Alonzo sa upuan ng akusado. 3 araw na siyang hindi natutulog. Ang kanyang suit, ang nag-iisang pinayagan siyang suotin para sa paglilitis, ay maluwag sa kanya. Mukha siyang payat, isang anino ng lalaki na minsang nagkontrol ng mga imperyo ng bakal, ngunit ang kanyang tingin ay hindi nasa huwes o sa hurado. Ang kanyang tingin ay nakapako sa gilid ng pinto, kung saan kakarating lang ni Marita. Bumagsak ang puso ni Alonzo nang makita siya. Si Marita, ang matamis na Marita, ay may suot na beige uniform ng detention. Mayroon siyang purple bruise sa kanang pisngi, alaala ng kanyang pag-aresto sa plaza, at nahihirapan siyang maglakad. Ang kanyang mga kamay ay nakagapos sa kanyang baywang, at ang kanyang mga paa ay nakakadena ng maiikling shackle na pumipilit sa kanya na magbigay ng maliliit na hakbang. Pinaupo siya sa upuan ng testigo, tinatrato na tila isang mapanganib na kriminal. Ang taga-usig, isang maliit at agresibong lalaki na malinaw na align sa mga interes ni Isabel, ay tumayo. Mahal na hukom, nagsimula ang taga-usig. Tinuturo si Marita gamit ang isang mapang-akusang daliri. Narito ang komplice. Ang babae na nabubulagan ng isang masamang katapatan o marahil ay isang hindi nararapat na relasyon sa akusado, kinidnap ang anak ng biktima at nagnakaw ng kumpidensyal na mga dokumento upang tangkain na mag-extort. Si Isabel, na nakaupo sa unang hilera sa likod ng taga-usig, nakasuot ng mahigpit na itim na tila isang anticipated widow, ay nagpunas ng hindi umiiral na luha gamit ang isang lace handkerchief. Humikbi siya ng sapat na malakas upang marinig ng huwes. Kasinungalingan, sigaw ni Alonzo mula sa kanyang mesa, tumayo ng bigla. Iniligtas niya ang anak ko, itatapon sana ni Isabel sa kalye. Order. Hinampas ng huwes ang kanyang gavel. G. Ramirez, isa pang pagkaantala at ipapatahimik kita. Itinaas ni Marita ang kanyang paningin. Sa kabila ng posas, sa kabila ng tama sa mukha, hinahanap ng kanyang mga mata si Alonzo upang bigyan siya ng lakas. Wala siyang sinabi, ngunit ang kanyang tingin ay sumisigaw. Magtiis. Tinawag ng taga-usig si Isabel sa stand. Umakyat siya nang may kagandahan ng isang aktres sa pelikula. Nanumpa siya na sasabihin ang katotohanan sa Biblia nang hindi nanginginig ang kanyang boses. Jing, Isabel,
sabi ng taga-usig ng mahinahon. Sabihin mo sa amin kung ano ang nangyari sa mga account ng kumpanya. Bumuntong hininga si Isabel, tinitingnan ang hurado ng may mata ng kinatay na tupa. Si Alonzo, nagbago siya. Nagsimula siyang maging obsessed sa pera. Pinipilit niya akong pirmahan ang mga blankong check. Sinabi niya sa akin na kung hindi ko gagawin, iiwan niya ako sa kalye. Natatakot ako. Tiningnan niya si Alonzo nang may peking takot. At nang matuklasan ng pulis ang pandarambong, ibinigay niya ang bata sa babaeng iyon. Inutusan niya siyang tumakas. Gusto nilang gamitin ang aking sanggol bilang bargaining chip. Isang bulong ng galit ang dumaloy sa silid. Tiningnan ng mga tao si Alonzo at Marita na tila mga halimaw. Nanalo si Isabel. Nagniniting siya ng isang web ng mga kasinungalingan na napaka-perpekto kaya tila hindi ito masisira. At ano ang nangyari sa plaza kahapon? Tanong ng taga-usig. Inatake ako ng babaeng iyon, nagsinungaling si Isabel ng walang hiya. Sinubukan niyang ibenta sa akin ang bata sa $250,000. Salamat sa Diyos, dumating ang pulis sa oras, ngunit ang aking anak, ang aking kawawang si Leo, ay nawawala pa rin. Ayaw niyang sabihin kung nasaan siya. Tiningnan ng huwes si Marita nang may kalubhaan. Binibining Torres, sabi ng huwes, ang kidnapping ay isang seryosong krimen. Kung sasabihin mo sa amin kung nasaan ang bata ngayon, maaari kong isaalang-alang ang pagbawas ng iyong sentensya. Lumapit si Marita sa mikropono. Ang kanyang boses, bagaman magaspang dahil sa kakulangan ng tubig, ay umalingaw-ngaw ng malinaw sa tahimik na silid. Ligtas ang bata, mahal na hukom, malayo siya sa babaeng iyan. At hindi ko sasabihin kung nasaan siya hanggang sa malaman ang katotohanan. Mas gugustuhin ko pang mamatay sa kulungan kaysa ibigay ang isang anghel sa isang demonyo. Tumayo si Isabel, galit na galit. Tingnan niyo ang kanyang kawalang hiyaan. Siya ay isang kriminal. Gusto kong mabulok siya sa kulungan, kasama ang kanyang lover. Tila nawala na ang lahat. Umiling ang huwes, inihahanda ang kanyang mental na sentensya. Natalo sila. Si Isabel ang may kapangyarihan, pera, at ang narrative. Bigla, ang mga pangunahing pinto ng silid ay bumukas nang may crash na nagpatalon sa lahat sa kanilang mga upuan. Teka muna! Isang malakas na boses na pinalakas ng acoustics ng silid ang nagpatigil sa oras. Ito ay si Don Gustavo, ngunit hindi siya nag-iisa. Sa likod niya ay nagmartsa ang 4 na federal na ahente mula sa unit ng financial crimes, armado at may tactical vest, at sa tabi nila isang lalaki na may kulay abong buhok na may toga, ang Supreme Federal Judge. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ng huwes ng silid, nagagalit sa pagkaantala. Palabasin ang lalaking iyan. Walang lalabas, sabi ng federal na huwes habang naglalakad patungo sa stand ng may ganap na autoridad. Ako si Hukom Ramirez at aako ko ang jurisdiksyon ng kasong ito kaagad dahil sa ebidensya ng systemic corruption at federal na pandaraya. Namutla si Isabel, kumapit siya sa railing ng witness stand, puti ang kanyang mga buko. Tiningnan niya ang kanyang abogado Rojas, ngunit nag-iimpake na siya ng kanyang mga gamit, sinusubukang maging invisible. Umusad si Don Gustavo, pilay na naglalakad patungo sa gitna ng silid. Itinaas niya ang lumang leather briefcase. Mahal na hukom, sabi ni Gustavo, nakatingin ng matalim kay Isabel. Ang testigo ay nanumpa na sasabihin ang katotohanan, ngunit ang katotohanan ay wala sa kanyang mga salita. Ang katotohanan ay nakatago sa loob ng isang teddy bear na iniligtas ng matapang na babaeng ito, itinuro niya si Marita mula sa putik. Objection! Sigaw ng taga-usig na pinagpapawisan. Hindi tinanggap ang ebidensyang iyan. Tinanggihan. Umalingaw-ngaw si Hukom Ramirez. Sinuri ko ang mga dokumento at ang video ngayong umaga at makikita ito ng korte ngayon din. Isang technician ang nagkonekta ng isang computer sa malalaking screen system ng silid. Dumilim ang silid. Ang katahimikan ay ganap, siksik, nakakabigla. Ang screen ay nag-flicker at lumitaw ang video, ngunit hindi ito ang video ni Alonzo na nagsasalita. Ito ay isang security video ng office ni Isabel. Malinaw na nakita si Isabel na nakaupo sa kanyang desk na nakikipag-usap sa telepono na nakaspeaker. Ang boses ni Isabel ay pumuno sa silid. Malinaw at malupit. Huwag kang tanga, Rojas. Si Alonzo ay isang sentimental na gago. Pipirmahan niya ang kahit ano. Nailipat ko na ang huling $5 milyong sa Cayman. Bukas, tawagan mo ang pulis nang hindi nagpapakilala. Kapag inaresto siya,
mapupunta sa akin ang lahat. At ang bata, sa ampunan, hindi ko balak magpalaki ng bastardo. Sa video, tumatawa si Isabel. Isang malamig, masamang tawa. Pagkatapos, nakita siyang nagpa-practice ng pirma ni Alonzo sa isang opisyal na dokumento ng paulit-ulit hanggang sa perpekto na ito. Naging itim ang screen. Umiilaw ang mga ilaw sa silid. Daan-daang mata ang dahan-dahan lumingon patungo sa witness stand. Si Isabel ay nakatulala. Wala ng peking luha, wala ng tindig ng biktima. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong takot. Siya ay hubot-hubad sa harap ng mundo. Si Marita, mula sa kanyang upuan ng akusado, ay itinaas ang kanyang ulo at huminga ng malalim sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo. Tiningnan niya si Alonzo, tinitingnan siya ni Alonzo nang may pagkamangha, nang may debosyon. Hindi nila kailangan ng salita. Sumabog na ang bomba. Sumabog ang kaguluhan sa silid. Sumisigaw ng tanong ang mga mamamahayag. Ang mga flash ng kamera ay bumabaril na tila machine gun. Ang publiko, na kanina lang ay sumisigaw kay Alonzo, ay ngayon ay sumisigaw ng mga insulto kay Isabel. Katahimikan, katahimikan, o palalabasin ko ang lahat. Utos ni Hukom Ramirez habang hinahampas ang gavel nang may nakamamatay na lakas. Nang bumaba ang ingay, humarap ang huwes kay Isabel. Ang kanyang tingin ay isang ganap na paghamak. Isabel Montero, sabi ng huwes ng may malalim na boses. Sa aking 40 taon ng karera, nakita ko ang mga kriminal ng lahat ng uri, ngunit bihirang-bihira akong nakakita ng ganitong antas ng pagkalkula ng kasamaan. Hindi ka lang nagnakaw at nangdaya, sinubukan mong sirain ang buhay ng isang inosenteng lalaki at itapon ang isang sanggol na tila basura. Isang setup, sigaw ni Isabel, nawawalan ng kontrol. Ang kanyang boses ay matinis, hysterical. Peke ang video na iyan, artificial intelligence iyan, gawa-gawa ng katulong na iyan. Tumahimik ka, umuugong ang huwes, na-authenticate ng mga expert ang video at ang orihinal na mga dokumento na kinumpirma ng iyong sariling abogado, si G. Rojas, upang iligtas ang kanyang sariling balat kapalit ng immunity. Iniuutos ko ang agarang pagpapalaya kay Alonzo Ramirez at Marita Torres. Ang lahat ng kaso laban sa kanila ay ibinasura ng may prejudice, idineklara ng huwes. At inuutos ko ang agarang pag-aresto kay Isabel Montero para sa pandaraya, pagpapalsipika, panunumpa at pagsasabuatan. Mga ahente, magpatuloy. Ang sumunod na eksena ay isang brutal na poetic justice. Ang parehong mga opisyal na nagbantay kay Isabel na tila royalty ay ngayon ay naglabas ng metal na posas. Sinubukan ni Isabel na tumakbo. Ito ay isang pathetic na pagtatangka. Natumba siya sa kanyang sariling mataas na takong at bumagsak sa kanyang mga tuhod sa harap ng stand. Itinaas siya ng mga ahente ng walang delikasi. Huwag niyo akong hawakan. Mayaman ako, may pera ako. Sigaw niya habang binabaluktot ang kanyang mga braso sa likod. Ang click ng posas ay matamis na tunog. Isinasara ang cycle na nagsimula sa posas ni Alonzo. May karapatan kang manahimik, sabi ng isang federal na ahente sa kanyang tainga. At iminumungkahi ko na simulan mo itong gamitin dahil walang magbabayad ng piyansa mo. Kinaladkad si Isabel palabas ng silid, nagpapadyak at sumisigaw ng mga sumpa. Ang kanyang maskara ng pagiging perpekto ay nawasak magpakailanman. Sa gitna ng silid, lumapit ang isang guwardiya kay Alonzo at inalis ang posas. Kinuskos ni Alonzo ang kanyang masakit na pulsuhan, ngunit hindi siya nag-aksaya ng segundo. Hindi siya tumingin sa mga kamera. Hindi siya tumingin sa kanyang mga abogado. Tumakbo siya. Tumalon siya sa railing na naghihiwalay sa mga akusado mula sa iba. Tumakbo siya patungo sa kung saan tinatanggalan ng shackle ang paa ni Marita ng isa pang guwardiya. Marita. Halos hindi na makatayo si Marita nang dumating si Alonzo. Hindi niya siya agad niyakap. Gumawa siya ng isang bagay na nagpahinto sa buong silid ng ganap. Si Alonzo Ramirez, ang magnate ng bakal. Ang lalaki na lumabas sa mga cover ng Forbes ay lumuhod sa maruming sahig ng korte sa harap ng kanyang katulong. Nagpigil ng hininga ang silid. Tiningnan siya ni Marita mula sa itaas na may luha na dumadaloy sa kanyang binugbog na pisngi. Nanginginig ang kanyang mga kamay ngayon na malaya na sila. Sir Alonzo, tumayo po kayo, bulong niya na overwhelmed. Hinawakan ni Alonzo ang mga kamay ni Marita, ang mga kamay na magaspang dahil sa bleach na may maikli at sirang-sira mga kuko.
Hinawakan niya ang mga ito na tila ang pinakasagradong relic sa mundo at idinikit ang mga ito sa kanyang noo, umiiyak ng hayag. Patawarin mo ako. Humikbi siya nang basag ang boses dahil sa damdamin. Patawarin mo ako sa lahat ng pinagdaanan mo. Iniligtas mo ako. Iniligtas mo ang buhay ko. Iniligtas mo ang anak ko. Utang ko sa iyo ang bawat hininga ko. Wala kayong utang sa akin, sabi ni Marita, tinatapik ng mahinhin ang kalbong buhok niya. Kayo ay isang mabuting tao. At si Leo, kailangan ni Leo ang kanyang ama. Itinaas ni Alonzo ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng walang hanggang pasasalamat at isang bagay na mas malalim, isang bagay na ipinanganak mula sa ganap na paghanga. Hindi ka na empleyado ko, Marita, sabi niya nang may matatag na boses upang marinig ng lahat kahit ang huling mamamahayag. Hindi ka nagagamit pa ng uniforme. Hindi ka napapasok pa sa pinto ng serbisyo. Ikaw ang pamilya ko. Ikaw ang ina na pinili ng anak ko. Tumayo siya at nang walang pakialam sa dugo sa labi niya o sa murang damit ng bilanggo, niyakap niya ito ng desperado, nakakabigla. Ipinikit ni Marita ang kanyang mga mata at hinayaan ang sarili na hawakan. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, hindi na niya kailangang maging malakas. Hindi na niya kailangang maging mandirigma, maaari siyang magpahinga. Si Don Gustavo, na nagmamasid mula sa gilid na nakasandal sa kanyang tungkod, ay nagpunas ng isang diskretong luha. Bravo! Sigaw ng isang tao mula sa likod ng silid at bigla sumabog ang korte sa palakpakan. Hindi ito palakpak ng protocol, ito ay tunay, emosyonal na palakpak. Ipinagdiriwang ng mga tao na sa isang pagkakataon nanalo ang mga mabubuti, na ang katapatan ay nagtagumpay sa pera. Umalis na tayo, sabi ni Alonzo habang humihiwalay ng bahagya, ngunit hindi binitawan ang kamay niya. Umalis na tayo at hanapin ang ating anak. Lumabas sila sa korte na magkasamang naglalakad balikat sa balikat. Ang mga flash ng kamera ay tumatama sa kanila, ngunit wala silang nakikita maliban sa pinto ng labasan. Sa labas, ang araw ay kumikinang ng may panibagong tindi. Ang hangin ay amoy kalayaan. Saan tayo pupunta, sir? Tanong ni Marita. Nararamdaman na kakaiba ang maglakad ng walang kadena. Tumigil si Alonzo sa hagdanan ng Palace of Justice. Tiningnan niya ang lungsod. Hindi na ito mukhang isang mapanganib na lugar. Una, sa kumbento para kay Leo, sabi niya. Ngumiti sa unang pagkakataon nang may tunay ng ngiti. At pangalawa, Marita, huminto ka na sa pagtawag sa akin na sir. Ang pangalan ko ay Alonzo at sa tingin ko, marami tayong pag-uusapan tungkol sa hinaharap. Huminto ang isang itim na kotse na ipinadala ni Don Gustavo sa harap nila. Ngunit sa pagkakataong ito, binuksan ni Alonzo ang likod na pinto. Hindi upang pumasok siya muna. Mauna ka, sabi niya. Umalis sa gilid ng may maginoong pagyukod. Ang mga babae at mga bayani ang nauuna. Ngumiti si Marita. Isang nagniningning na ngiti na nagpaliwanag sa kanyang pagod na mukha. Pumasok siya sa kotse, pumasok si Alonzo. Pagkatapos, umalis ang sasakyan, iniiwan ang bangungot patungo sa kumbento kung saan naghihintay ang isang sanggol. Walang kamalay-malay na ang kanyang ama at ang kanyang yaya ay sinakop ang mundo para sa kanya. Ang hustisya ng Diyos ay nagtagal, ngunit dumating ito ng may lakas ng isang bagyo. At sa likod ng upuan ng kotseng iyon, dalawang sirang kaluluwa ang nagsimulang gumaling, nagkaisa sa pamamagitan ng isang maruming teddy bear at isang hindi matitinag na pag-ibig. Ang paglalakbay patungo sa kumbento ng Sisters of Charity ay tahimik, ngunit hindi ito isang hindi komportable na katahimikan, ito ay ang katahimikan ng kapayapaan pagkatapos ng digmaan. Unti-unting nagmaneho si Alonzo na tila natututo siyang humawak muli sa mundo. Sa tabi niya, sa upuan ng co-pilot, isang lugar na hindi kailanman inokupa ni Marita dati. Tumingin siya sa bintana, nakikita kung paano nagbigay daan ang sementadong lungsod sa mga puno at sa katahimikan ng labas. Nang makarating sila sa lumang kahoy na gate ng kumbento, binaha ng araw ng hapon ang batong patyo ng ginintuang liwanag. Naghihintay sa kanila ang Madre Superiora sa pasukan. Nakalagay ang kanyang mga kamay sa loob ng manggas ng kanyang kulay abong habit. Pinatay ni Alonzo ang makina. Ang kanyang mga kamay, na pumirma ng $1,000,000 na kontrata at ginapos ng pulis, ay bahagyang nanginginig. Handa ka na ba?
Tanong ni Marita nang mahinahon, hinawakan ang kanyang braso. Natatakot ako, Marita. Umamin siya, nakatingin sa pinto ng kumbento. Natatakot ako na hindi niya ako makikilala. Natatakot ako na masyado akong nagkamali sa kanya, kaya hindi ko na siya maging ama. Hindi niyo siya kailanman nabigo sa puso, Alonzo. Ang isang ama ay ang nagmamahal, hindi lang ang nagbubunga. At ipinaglaban niyo siya. Tara na. Pumasok sila sa isang maliit, payat na silid na amoy candle wax at malinis na damit. Sa isang simpleng kahoy na kuna, gumagalaw ang isang bagay. Unti-unting lumapit si Alonzo. Pinipigilan ang kanyang hininga. Nandoon si Leo. Kising siya, naglalaro sa kanyang sariling mga paa. Nang maramdaman ang presensya ng isang tao, inikot ng sanggol ang kanyang ulo. Ang kanyang malaki, madilim na mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Alonzo. Nagkaroon ng isang segundo ng pagdududa, isang walang hanggang segundo kung saan naramdaman ng bilyonaryo na ang kanyang kaluluwa ay nakabitin sa isang sinulid. At pagkatapos, ngumiti si Leo, isang walang ngipin, purong, ganap na ngiti. Inabot niya ang kanyang mga bisig sa itaas at bumulol. Papa, nagsimulang umiyak si Alonzo. Hindi ito isang pinigilan na iyak tulad ng sa kulungan, ito ay isang malalim, nagpapalaya na hikbi. Yumuko siya at binuhat ang kanyang anak. Mahigpit na niyakap siya sa kanyang dibdib. Inaamoy ang kanyang amoy sanggol. Nararamdaman ang init ng kanyang buhay. Nandito ka, bulong ni Alonzo laban sa malambot na buhok ng bata. Patawarin mo ako sa pag-iwan sa iyo ng mag-isa. Wag na ulit, Leo, wag na ulit. Tiningnan ni Marita ang eksena mula sa pinto na may luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. Naramdaman niyang busog, ngunit naramdaman din niya ang isang maliit na tusok ng kalungkutan. Tapos na ang kanyang misyon. Ang ama at anak ay nagkasama. Siguro oras na para bumalik siya sa anino upang hanapin ang kanyang sariling landas. Humarap si Alonzo, sa kanya nahawak si Leo sa kanyang mga bisig. Nakita niya ang pagdududa sa mga mata ni Marita. Halika rito, sabi niya. Inabot ang isang malayang braso. Lumapit si Marita. Nang mahinhin, kunin mo siya, sabi ni Alonzo habang ipinapasa ang sanggol. Mas na-miss ka niya kaysa sa kahit sino. Kinuha ni Marita si Leo. Agad na sumiksik ang sanggol sa kanyang leeg, bumuntong hininga ng may kasiyahan. Kinikilala ang amoy ng babae na nagprotekta sa kanya mula sa ulan, gutom at kasamaan. Kami ay isang team, Marita, sabi ni Alonzo habang tinitingnan silang dalawa. Walang the end sa bagay na ito. Kailangan kami pareho ni Leo, naiintindihan mo? Tumango si Marita, hindi makapagsalita. Sa mapagpakumbabang silid na iyon ng kumbento, isang kasunduan ang sinelyuhan na mas malakas kaysa sa anumang legal na kontrata. Ang pagbabalik sa malaking bahay ay kakaiba. Ang dilaw na police tape ay nandoon pa rin sa gate, isang bulgar na paalala ng kamakailang mga pangyayari. Inalis ito ni Alonzo gamit ang kanyang sariling mga kamay bago buksan ang pinto. Malamig ang bahay. Ang staff, ang kakaunting natira, ay sumalubong sa kanila sa vestibule na may halong takot at kuryosidad. Ngunit si Alonzo ay hindi na ang malayong amo na nagbigay ng utos nang hindi tumitingin sa mata. Tawagin ang lahat, sabi ni Alonzo nang may mahinahong boses. 5 minuto ang lumipas, ang 6 na natitirang empleyado ay nasa sala. Tumayo si Alonzo sa harap nila. Suot pa rin ang kanyang gusot na damit mula sa paglilitis, ngunit may panibagong dignidad. Magbabago ang mga bagay sa bahay na ito, inanunsyo niya. Tapos na ang takot. Tapos na ang walang kabuluhang mga hierarchy. Simula ngayon, ang bahay na ito ay batay sa paggalang. Ang sinumang hindi sumasang-ayon, maaaring pumunta para sa kanilang separation pay bukas. Walang gumalaw. At isa pa, itinuro ni Alonzo ang hagdanan patungo sa pangunahing silid na inokupa ni Isabel. Gusto kong ilabas niyo ang lahat ng pag-aari ni Gnang. Isabel, damit, alahas, muebles, lahat. Sunugin o i-donate. Wala akong pakialam. Ngunit ayoko ng kahit isang bakas niya sa tahanan na ito. Gusto kong buksan niyo ang mga bintana, hayaan niyo ang araw na pumasok. Pagkatapos ay humarap siya kay Marita, na nakatayo sa likod, na natutulog si Leo sa kanyang mga bisig, sinusubukang hindi mapansin. Marita, tawag niya. Lumingon ang lahat ng empleyado upang tingnan siya. Hindi na nila siya nakita bilang ang babae sa paglilinis, nakita nila siya ng may paggalang. Sir, ibig kong sabihin,
Alonzo, nagkoreksyon siya na namumula. Ang guest room sa East Wing, ang may balcony sa hardin, ay sa iyo. Nanlaki ang mga mata ni Marita. Iyon ang pinakamahusay na silid sa bahay, reserved para sa mga diplomatic visit o napakahalagang miyembro ng pamilya. Hindi ko iyan matatanggap. Maayos ang service quarter ko. Ang service quarter mo ay gagawing bodega. Putol ni Alonzo sa kanya nang may matatag na ngiti. Hindi ka service, Marita. Ikaw ang tagapagligtas ng pamilyang ito. Dito ka titira sa amin bilang equal. Mag-aaral ka kung iyan ang gusto mo. Magkakaroon ka ng buhay na nararapat sa iyo at tutulungan mo akong palakihin si Leo, hindi dahil binabayaran kita, kundi dahil mahal ka niya. Tiningnan ni Marita ang kanyang mga kasamahan. Inaasahan niyang makita ang inggit, ngunit nakita niya lang ang mga ngiti ng pag-apruba. Ang kusinera, isang matandang babae na palaging matigas, ay tumango, nagbibigay sa kanya ng tahimik na bendisyon. Sige na, bulong ni Marita. Tinatanggap ko. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang mansyon ay hindi naramdaman na isang malamig na museo. Narinig ang mga tawa sa kusina, narinig ang mahinang musika, at sa silid ng East Wing, natulog si Marita sa isang kama na may silk sheet, ngunit ang talagang nagpatulog sa kanya ng mahimbing ay hindi ang karangyaan, kundi ang katiyakan na siya ay ligtas. Isang taon ang lumipas, ang hardin ng mansyon ay hindi makilala. Kung saan dati ay may geometric at perpektong mga halaman na hindi maaaring hawakan ng kahit sino, ngayon ay may magandang kaguluhan ng mga ligaw na bulaklak, nagkalat na mga laruan, at isang duyan na nakabitin sa isang lumang puno ng oak. Ito ang unang kaarawan ni Leo, o mas mabuti pa, ang kanyang unang malayang kaarawan. Ang bata, nasa edad na 1.5 taon, ay tumatakbo sa damuhan ng may padalos-dalos ngunit determinado na mga hakbang, hinahabol ang isang gintong labrador na inampon ni Alonzo mula sa shelter. Nakaupo sa isang kumot ng picnic, sa ilalim ng lilim ng puno, ay si Alonzo at Marita. Ang transformation sa kanilang dalawa ay kapansin-pansin. Hindi na nagsuot ni Alonzo ng madilim at matigas na suit. May suot siyang puting linen shirt na nakatiklop ang manggas at komportableng pantalon. Ang kanyang mukha, na dating tense dahil sa stress ng negosyo, ay may bagong expression lines sa paligid ng kanyang mga mata, mga linya mula sa sobrang tawa. Si Marita ay nagniningning. May suot siyang coral summer dress na nagpatingkad sa kanyang brown skin. Ang kanyang buhok ay hindi na sa isang masikip na ponytail ng trabaho, ngunit nakalugay, nahuhulog sa malambot na waves sa kanyang mga balikat. Mayroon siyang isang libro ng Introduction to Law sa kanyang mga tuhod. Hindi ako makapaniwala na naglalakad na siya ng napakabilis, sabi ni Alonzo habang tinitingnan ang kanyang anak ng may pagmamalaki. Sadyang matigas ang ulo, katulad ng ama, biro ni Marita, habang binubuklat ang isang pahina ng kanyang libro. Humarap si Alonzo upang tingnan siya. Tiningnan niya ito nang may tindi na nagpatingin kay Marita mula sa libro. Ano? Mayroon ba ako sa mukha? Tanong niya habang hinahawakan ang kanyang pisngi. Wala. Iniisip ko lang kung gaano ako kaswerte. Lumapit ng bahagyang si Alonzo sa kanya sa kumot. Nagbago ang hangin sa pagitan nila, nagkakarga ng isang malambot, mainit na electricity na lumalaki sa loob ng mga buwan. Marita, marami akong naisip nitong nakaraang taon. Kinuha ni Alonzo ang isang damo at nilalaro ito ng nerbyoso. Nang lumabas ako sa kulungan, ipinangako ko sa iyo na babayaran ko ang ginawa mo. Binigyan kita ng bahay, binayaran ang iyong pag-aaral, ngunit nararamdaman kong may utang pa rin ako. Isinara ni Marita ang libro at inilagay sa isang tabi. Alonzo, napag-usapan na natin ito. Wala kang utang sa akin. Binigyan mo ako ng pamilya. Ako ay nag-iisa sa mundo. Ngayon, mayroon akong Leo, mayroon akong ikaw, mayroon akong layunin. Tabla na tayo. Hindi tayo tabla. Tiningnan siya ni Alonzo ng direkta sa mata. Ang kanyang amber-colored iris ay kumikinang sa katapatan. Dahil binigyan mo ako ng isang bagay na hindi mababayaran ng pera o pag-aaral, tinuruan mo akong magmahal muli. Tinuruan mo ako na ang tunay na kayamanan ay wala sa bangko. Naramdaman ni Marita na bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Alonzo, Marita, umibig ako sa iyo, sabi niya. Pinakawalan ang mga salita na matagal niyang tinago dahil sa takot na masira ang harmonia na kanilang binuo. Hindi dahil sa pasasalamat, hindi dahil ikaw ang perpektong yaya.
Umibig ako sa iyong tapang, sa iyong katalinuhan, sa kung paano mo ako hinahamon kapag nagiging mayabang ako. Umibig ako sa babae na hinarap ang isang hukbo para sa anak ko. Nawalan ng hininga si Marita. Napanaginipan niya ang sandaling ito, ngunit palagi niyang inakala na imposible ito. Ang bilyonaryo at ang katulong. Ang mga kwentong iyon ay nangyayari lang sa mga telenovela, hindi sa totoong buhay. Hindi ako galing sa mundo mo, Alonzo. Bulong niya ng may takot. Magsasalita ang mga tao. Sasabihin nila na gold digger ako. Hayaan mo silang magsalita, sabi ni Alonzo nang may katatagan, hinawakan ang kanyang kamay. Sabihin nila ang gusto nila. Nagbago ang mundo ko noong pumasok ka sa silid ng bisita ng kulungan at inilagay ang iyong kamay sa salamin. Ang mundo ko ay ikaw at si Leo, ang iba ay ingay. Naglabas si Alonzo ng isang maliit na velvet box mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang malaki at ostentatious na diamante tulad ng ibinigay niya kay Isabel. Ito ay isang simple, matikas na singsing na may esmeralda na kulay pag-asa. Marita Torres, gagawin mo ba akong karangalan na hayaan akong alagaan ka sa natitirang bahagi ng buhay ko tulad ng pag-aalaga mo sa amin? Tanong niya. Magpapakasal ka ba sa akin? Tiningnan ni Marita ang singsing. Pagkatapos ay tiningnan niya si Leo na natumba habang hinahabol ang aso at tumatawa sa halip na umiyak. At sa wakas, tiningnan niya ang lalaking nasa harap niya, isang lalaki na bumaba sa impyerno at bumalik bilang isang mas mabuting tao. Oo, sabi niya, nang may ngiti na mas matingkad kaysa sa araw. Oo, tinatanggap ko. Isinuot ni Alonzo ang singsing, yumuko at hinalikan siya. Ito ay isang malambing na halik, puno ng mga pangako na natupad. Walang fireworks, tanging ang simoy ng hardin at ang tawa ng kanilang anak sa likuran. Ito ay perpekto. Nang hapon ding iyon, nang lumubog ang araw na nagpipinta ng kalangitan ng kulay orange at violet, pumasok si Alonzo at Marita sa bahay na natutulog si Leo sa mga bisig ng kanyang ama. Umakyat sila sa hagdan patungo sa kwarto ng bata. Ang kwarto ay wala ng mga ulap na pininturahan ng mamahaling designer. Mayroon itong mga guhit na gawa ni Marita at mga framed photo ng kanilang tatlo sa parke, sa dalampasigan, nagluluto. Maingat na inihiga ni Alonzo si Leo sa kuna. Tinakpan siya ni Marita ng kumot. Sa ibabaw mismo ng kuna, sa isang espesyal na shelf na nililiwanagan ng mahinang ilaw, ay nandoon si Ginoong Oso, ang teddy bear. Hindi na ito marumi o basa. Nilabhan ito ni Marita at tinahi gamit ang gintong sinulid kung saan niya ito binuksan noong araw na iyon ng bagyo. Ang gintong peklat sa tiyan ng oso ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Inilagay ni Alonzo ang kanyang braso sa balikat ni Marita at pareho silang tumingin sa laruan. Ang osong iyan ay mas mahalaga kaysa sa buong kumpanya ko, bulong ni Alonzo. Hindi ang oso, nagkoreksyon si Marita. Inilagay ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang kasintahan. Ito ay ang nasa loob. Ang USB drive? Tanong niya. Nakangiti. Hindi, sabi ni Marita. Tinitingnan si Alonzo ng may pag-ibig. Dala nito ang patunay na minsan ang tulong ay nagmumula sa taong hindi mo inaasahan at na ang pag-ibig, kapag matapang, ay hindi matatalo. Hinalikan ni Alonzo ang noo ni Marita. Magandang gabi, mahal ko. Magandang gabi, Alonzo. Lumabas sila sa kwarto, iniiwan ang pinto na bahagyang bukas. Ang teddy bear ay nanatiling nagbabantay sa pagtulog ni Leo gamit ang gintong peklat nito na tila isang Medal of Honor, tahimik na saksi na sa isang mundo ng mga lobo at kordero, minsan nananalo ang katapatan. At ganoon, sa isang bahay na sa wakas ay isang tahanan, ang bilyonaryo, ang ex-nani, at ang bata ay natulog ng payapa. Alam na ang tunay na kayamanan ay hindi nasa safe, kundi humihinga sa ilalim ng parehong bubong. Wakas.